Namumuno po si Dr. Ulysses Solis. At dito naman po sa ating distrito ay pag-pray po natin si Pastor Melvin Salcedo, God is Love Dream Church, Metro Manila District. Pag-pray po natin ang karunungan ng Panginoon sa kanilang pamumuno at pagpapastor, pangangalaga. Pag-pray po natin ang kanilang institusyon at church at ang kanilang gawain sa kanilang iglesia. At isama na rin po natin ang sa ating panalangin ng ating gawain ngayong umaga na ito. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itigling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် 미티안간시 인물 유지 святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди с миссией. Patian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe vano. Bit Nazarene. Bit vosted учит humus. We are Nazarene
and we are connected. Kami sa rekla peman ni isko pla haso ko kyang ma family ni Randy. I forso kyang ni onrohem. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Big evening ဖြစ်တယ် И мы едины. na tunaamini kwa umoja. Tunatinda kubatana na wangawani. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Lang umaga po sa bawat isa. Good morning, everyone. Welcome po sa ating pananambahan sa linggong ito, sa umagang ito. Excited po ba kayo? Tapakin mo yung katabi mo. Sabi mo, tara, purihin natin ang Panginoon. Amen. Let us all welcome the presence of the Lord as we worship Him this morning at sa lahat ng gagawin natin, may the Lord bless us all. And sabihin mo sa katabi mo, tara na! Let us all stand as we read the scripture. Psalm 63, verse 1 to 4. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you. As in a dry and weary land where there is no water, so I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you, so I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my eyes. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, kung ano man pong karumihan ang nakikita mo po sa aming harapan, Panginoon, linisin mo po kami, Panginoon, upang malaya kaming makapagpuri sa iyo, Panginoon, ngayong araw na to, Panginoon. Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan ka namin sapagkat tunay na ikaw ang gumagawa ng lahat sa buhay namin, Panginoon. Ikaw lamang ang dadakilain, Panginoon. Panginoon, ang mga tao na gagamitin mo po dito sa harapan na ito ay pagpalain mo po, Panginoon. Makita po ang iyong kaluwalhatian sa bawat tatayo dito sa pulpitong ito, Panginoon. At ikaw po ang magpala sa bawat isa. Gamitin mo po ang bawat makakarinig, Panginoon, ng mga salita mo upang maibahagi namin sa mga tao sa labas, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga pananampalataya, Panginoon, na alam po namin na ikaw po lagi ang aming tatawagan, Panginoon. Maraming po salamat. Ikaw po ang aming sasambahin ngayong umagang ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong maghapon na ito. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Awitin natin yung Our Father, and may this be our prayer. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray.
Lahat ng mahihinga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang
na, Panginoon, sa sukdulan ng iyong biyaya, O God. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ikaw pa rin po nagpapatawad, Panginoon. Lord, inaalay namin sa iyo ang serbisyong ito. Inaalay namin sa iyo ang aming mga papuri. Nawa, Panginoon, maitaas ka namin sa umagang ito. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Tiyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. O Diyos ng katarungan at kawiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan kawalang tiyan. Salamat sa
Tayo po ay patuloy na manalangin, damhin po ang ating Panginoon, kausapin po siya sa ating pong kalagitnaan sa oras na ito. Ang ating pong mga iniisip, ang ating pong mga dala-dala, ang ating pong mga problema, ay patuloy po nating ipagkaloob sa Panginoon. Maging ang ating pong mga kagalakan, pasasalamat. Ito po ang pagkakataon para patuloy po nating pasalamatan, papurihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming dakilang Ama, kayo po ay punong-puno ng kabutihan at ng katapatan po sa inyong pong mga anak. Salamat, Panginoon, sa aming pong patuloy na paghinga sa aming araw-araw na ginagawa. Salamat, Panginoon, sa aming pong mga pagpapalang natatanggap. Ang inyong pong katapatan, ang inyong pong mga ginagawa sa aming mga buhay ay hindi po masusukat, hindi po namin kayang bilangin. Dahil po sa patuloy ninyong pagpapakita kung sino po kayo sa aming mga buhay. Ang inyong pong katauhan sa amin ay patuloy na naihahayag sa araw-araw po naming ginagawa. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ang inyong pong kadakilaan ay damang-dama po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa kabigatan man namin sa aming pong mga problemang dinadala. Kayo po ang aming kagaanan. Kayo po ang aming kapayapaan. At ang aming po, Panginoon, na pagsamba sa inyo ay hindi masusukat, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, sa aming po mga kapatiran na patuloy na may nararamdamang sakit sa kanilang mga katawan, Panginoon, we pray that you continue to heal them, Father. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Bagamat kami po ay minsan may kabigatan sa mga physical na ginagawa namin, kayo po ang nagpapagaan ng aming pakiramdam. Kayo po ang aming kaginhawaan, O God. Ang aming pong patuloy na ginagawa, naway makita po at maihayag po kung sino po kayo sa aming mga buhay. Kami po ay mga Kristiyano, Panginoon. Nawa ang pagiging Kristiyano namin ay patuloy, Panginoon, na makita po ng aming mga kakilala, ng aming po mga kaibigan, ng aming po mga kapamilya, nang sa gayon, masabi rin nila, dakila kayo, Panginoon. Kayo po ay patuloy na nagmamahal, gumagabay, at patuloy po kaming pinapatatag sa anumang pinagdaraanan po namin sa buhay. Maging ito man, Panginoon, ay aming pisikal na karamdaman, ito man, Panginoon, ay emosyonal na pinagdadaanan, inaalay po namin ito sa inyong harapan, O God. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang aming manggagamot. Kayo po ang aming karamay. Kayo po ang magagabay sa amin sa araw-araw. At hindi po kami mahihiya, Panginoon, na ideklara po ito sa aming mga buhay. Na kayo po ang aming dakilang Ama. Kayo po ang aming dakilang manggagamot at patuloy na gagabay po sa amin. Panginoon, sa mga kapatiran na may sakit, pagalingin niyo po sila. Sa patuloy naming pagdamay sa kanila, gawin niyo po kaming pagpapala sa kanila. Kami po ay maging sensitibo, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat kapatiran at ma-encourage po ang bawat isa sa aming mga sasabihin, maging pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga pinagdaraanan. Gawin niyo po kaming may iisang hangarin bilang isang Kristiyano na kayo po ang papupurihan at nagmamahalan po kami sa aming po mga kapatiran. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na hindi po kayo nangiiwan sa amin at kayo po ang aming dakilang sandigan. Kayo po ang matatag naming pundasyon sa aming buhay. Bagamat may mga bagay na luluma at patuloy na mga bagay na nawawala, Panginoon, ang inyong pag-ibig, ang tapat na nanatili po sa aming lahat. Kaya salamat, Panginoon. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pagsamba, anuman ang aming, saan man kami naroon, Panginoon, ang aming pong patuloy na pagdama, ang aming pong mga puso ay itama niyo, Panginoon, sa inyong harapan. Para kami po ay maging karapat-dapat na papurihan po kayo at kayo po ang maluwalhati sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay, bagong pag-asa, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa banal na Espiritu. At ito
ito po ay madama ng aming pong mga kapatid, maging sa aming pong mga buhay, kayo po ay manatili. At patuloy po namin kayong itataas. Ihahayag po namin ang aming pagpupuri. At may patuloy po nating awitin ang mga natitirang awitin po na ililid po tayo ng ating worship team. Amen. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Itiba sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Buksan po natin ang ating Biblia sa ikalawang Korinto, 7 hanggang 8, kapitulo 7, 8 hanggang 13. Hindi ko pinagsisisihan na pagkasulat ko ito ko sa inyo, kahit nalulungkot kayo dahil dito. Nalulungkot nga ako nang malaman akong nasasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutan iyon ay ginagamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Kaya hindi kayo napinsala dahil sa amin, sapagkat kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay umantong sa kamatayan. Tignan ninyo ang ibinubunga ng kalungkutan buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagagalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng banal na pagkakatakot na nananabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangarin. Maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. 12. Kaya nga, ang pagkakasulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawa ng kasalanan. Kundi upang sa kaharapan ng Diyos ay makita ninyo na kayo'y nagmamalasakit sa amin. 13. Kaya ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking naliwan. Salamat po sa pagkabasa ng banal na salita. Makakaupo na po.
Amen. Good morning po muli sa bawat isa. Habang naghihintay po tayo, maaari niyo po bang batiin ang inyong katabi, kamustahin sila, mag-say hi, God bless you, I miss you. Amen. Ang ating pong scripture ay mula po sa Korinto, una at ikalawang Korinto, pero tayo po ay magfo-focus sa 2 Corinthians bilang context or ating pong setting sa umaga po na ito. Ang ating pong theme sa buwan po na ito ay tungkol po sa forgiveness, pagpapatawad. Pero mamaya po malalaman natin kung ano po yung ibig sabihin yan. At higit doon, forgiveness, pwede rin po natin sabihin pagsisisi, repentance. Yun. Sa English po ay repentance, sa Tagalog, pagsisisi. Pero ang ating pong tema ay tungkol po sa mga kamalian, mga nagawa natin sa harap ng ating Panginoon at tayo ay nagsisisi at nakaranas ng kapatawaran. Meron po akong tanong sa inyo sa umaga po na ito, ilan po sa atin ang naging rebelde o parang naging pasaway ng kanyang kabataan? Maaring meron po tayong mga panahon na tayo ay naging matigas ang ulo. Alam ko na hindi po lahat po tayo ay nakaranas na magkaroon ng ating experience na pagiging medyo matigas ang ulo. Palagi po tayong napapagalitan at hindi naman sa lahat ng pagkakataon maganda po yung ating relasyon sa ating pong mga magulang. Pinakamalapit na lang po siguro yung pagiging anak po natin sa ating pong mga magulang. So madalas nakakagawa daw po tayo ng mga maling desisyon. Hindi naman lagi na tama yung ating pong mga ginagawang pagdedesisyon. At doon po sa ating paggawa ng mga choices na to, mga desisyon, tayo po ay napapahamak. So doon po, mag-focus po tayo mamaya doon po sa ating pong scripture regarding dito. Pero tayo po muli ay manalangin po muna at hingin ang paggabay ng Panginoon sa ating pong mensahe sa umaga na ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa aming pong pagsamba ngayon. Nawa kayo po ay maluwalhati, maitaas po ang inyong banal na pangalan. Buksan niyo pong aming puso at isipan, malinaw po naming maintindihan ang inyo pong naisiparating sa amin sa umaga na ito. At pinapasalamatan po namin kayo sa kapatiran at sa bawat isang kasama po namin sa pagsamba. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung babalik po tayo sa ating pong scripture, madalas po ng ating pagdedesisyon, hindi naman po tama. Minsan nagkakamali, minsan maganda, minsan tama. Pero minsan ang ating pong mga nagagawang desisyon ay nakakapagpalayo po sa atin o nagkakaroon ng gap, tampuhan, yun na lang po yung term. Ang ating pong pagkakamali or pag-aaway, pagtatampuhan, minsan nagre-resulta sa pagkakampi-kampihan. Yung ating pong mga kabataan, pag sila po ay nag-aaway-away at ang kanilang mga away, bakit hindi mo ako tinawag na ate doon sa labas? Gusto ko tinatawag mo akong ate. At pag nakita niya na siya ay may nakuhang kakampi, sabi niya, ay hindi ka namin bate. So minsan gano'n, nagkakampi-kampihan sila pag nag-aaway sila. Pag sinabi niya na, hindi mo ko sinama sa Victory Mall, sabi niya, bakit ganon? Ito, sinasama ako sa Victory Mall. Nakikita niya po yung pagkakampi-kampihan, hindi sila nagkakaunawaan, hindi sila, nag-aaway-away sila. At dahil doon, nagre-resulta sa pagkakampi-kampihan nila. May grupong ito, may grupong ganyan, at sila po ay parang hindi nagpapansinan minsan. Madalas parang away bata, pero madalas nangyayari din sa mga matatanda kapag tayo po ay may mga bagay na pinag-aawayan o hindi na pagkakasunduan. So this be considered one sign po na maaaring ito ay present din sa ating church. May mga opinion tayo na hindi inaagrihan sa ating mga kapatiran, pero tayo po at the end of the day, nagiging isa, nagkakaisa tayo doon po sa nais nating marating. Kaya po ito po ay sana ang ating pong pag-uusapan ay maging paalala po na pagtagumpayan po natin ng ating Panginoon na ang kaliwanagan, ang katotohanan, na pwede mong gamitin ng kaaway, ng kalaban, yung pag-aaway-away sa loob po ng ating simbahan. Hindi lang pag-aaway-away, pagkakampi-kampihan.
Dahil lang po hindi natin nagustuhan or hindi natin nauunawaan ang kanyang nais iparating, baka po gamitin ito ng kalaban, ng kaaway, para po sirain yung pagkakaisa ng ating pong simbahan. Ang pagpapatawad po na aking pag-uusapan or na ating pong pag-uusapan ngayong umaga na ito ay magfo-focus po sa kapatawaran na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon sa ating pong mga sariling mga pagkakamali. So hindi po ako muna magfo-focus ngayon sa nagawa natin sa kapwa, but magfo-focus po ako sa kapatawaran na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil tayo ay mahal niya. So last week si Pastor Billy, tinalakay niya po is yung magpatawad kayo pag ginawan kayo ng hindi maganda ng inyong kapwa. But this time, ako po ay magfo-focus sa kapatawaran ng ating personal na mga kasalanan sa ating Panginoon o pagkakamali natin sa Diyos. Kung titignan po natin yung ating context, yung ating pong scripture sa Corinthians, sila po ay isang, sabihin na natin na fellowship, isang church considered nung kanyang kapanahunan. Ang issue po ng simbahan ng Corinto ay yung pagpapangkat-pangkat. Nagbabahabahagi sila or nagkakampi-kampihan, sabihin na lang natin ganun. So sila po ay maituturing na simbahan din na malapit sa temptation. Bakit po kaya ganun ang simbahan ng Corinto? Kasi po nung panahon na yun, bumubuti na po ang buhay, umiigi na po ang sibilisasyon at marami na pong mga advanced technology ng kanilang kapanahunan. Dahil po dito, ito po ay syudad at malapit po sila sa maraming temptation na pwedeng maka-attract sa kanilang atensyon bilang isang fellowship, bilang isang simbahan. At dahil po doon, sa pag-usbong po ng sibilisasyon, umaangat din po yung pamumuhay ng mga tao. Kung dati sila po ay medyo walang trabaho, ngayon ay nagkakatrabaho sila, umaangat na po sila sa buhay at yung kanilang fellowship, yung kanilang pag-attend sa church, naapektuhan na. Kitang-kita rin po yung gap ng social status. Medyo may mga angat na sa buhay, may mga bumubuti na ang buhay, at meron pa rin naman mga ilan na naiiwan sa kanilang simbahan. So, madalas po ang issue po na kailangan po nilang i-deal sa kanila pong simbahan, unang-una is yung attention nila sa makamundong bagay. Yung attention nila dahil sila ay na-attract sa mga bagay na hindi Christian or hindi maka-Diyos. Yun po yung unang issue. Pangalawa pong issue ng simbahan po ng Corinto, ayaw po nilang makihalo. Pag nagkakaroon ng fellowship, may kainan, parang may potluck dito po sa church, yung iba po sa kanila, ayaw makihalubilo doon sa iba nilang churchmates, sa ibang fellowship. At dahil dito, nagkakampi-kampihan, wag tayo dyan, ganyan. Kaya po naisulat ni Apostol Pablo yung 1 Corinthians 13 na kayo ay love is patient, love is kind. Magmahalan kayo ng may kabutihan, magmahalan kayo ng may pagtitiis sa isa't isa. Magmahalan kayo na hindi tinitingnan yung pagkakamali ng inyong kapwa. Kaya po naisulat yung 1 Corinthians 13 dahil ang church po nila ay hati-hati, nagkakampi-kampihan at nagkakanya-kanya. Sa kainan man yan, sa fellowship man yan, yun po yung setting ng kanilang buhay noong unang panahon sa simbahan ng Corinto. Sounds familiar, tama po. Minsan may mga pagkakataon na ganun din tayo minsan, siguro 90s, 2000. Pero ito po yung realidad talaga ng mga simbahan. Sabi po lagi sa akin ng ilang mga pastor, pag nagkikita-kita kami, wala po talagang perpektong simbahan. At nakita na po natin yung katotohanan na panahon pa ni Apostol Pablo, the Corinthian Church, sabihin natin, may mga ganun na pa ring issue na nagkakampi-kampihan sila. At dahil po dyan, dahil po sila ay nagkakampi-kampihan, pinapaalalahanan po sila ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na magpatawaran na kayo sa isa't isa. Isipin niyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa inyo. At huwag niyong kakalimutan ang pagmamahal niyo sa inyong mga ka-member. Dahil po dyan, ito po yung mga sumusunod po na mga text na pwede nating maintindihan na tayo po talaga ay nakipag-isa na kay Kristo at wala ng lugar ng pagpapangkat-pangkat, wala ng lugar na tampuhan. Siguro pwede,
at aayusin pa rin natin. Sa mga bata, pwedeng-pwede. Pero sana kapag tayo po ay Kristiyano na, alalahanin po natin na ang Panginoon na nagpapatawad po sa atin. Gaya po na sinabi sa 2 Corinthians 5:11. Sabi po doon, kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Ang sumulat po na ito ay si Apostol Pablo na ini-encourage niya, pinapalakas ang loob ng mga taga-Corinthian Church. At dahil po dyan, mayroon na tayong bagong buhay bilang isang Kristiyano. Hindi na po natin pwedeng sabihin na, ganito na ako. Hanggang ako'y tumanda, pananatilihin ko ng ganito yung aking pag-uugali. Pero sabi po doon sa 2 Corinthians 5:17-21, kung sasamahan niyo po kung basahin ito, 2 Corinthians 5:17-21, sabi po dyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyong alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa ating itinuring o siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng ating Diyos. Ito po ay patuloy na pagpapaalala sa atin na ang Panginoong Hesukristo ay iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Walang bahid ng kasalanan, walang anumang pagkakamali, pero siya ay itinuring na makasalanan bilang pagbabayad sa atin para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung reminder na ginagawa or pinapaalala po sa atin sa scripture na to. Dahil tandaan po natin, minsan ang pag-aaway-away, sabihin ko po ulit, maaaring gamitin ng kalaban para magkaroon ng paghihiwa-hiwalay, pagkasira ng relasyon, pagtatampuhan, galit sa isa't isa. So ito po yung kanilang pakiusap sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. So namatay po ang ating Panginoong Hesukristo bilang sakripisyo sa ating pong mga kasalanan. Kaya nararapat po tayo na kakitaan daw po ng pagbabago, maaring dahan-dahan sa ating pong pagiging Kristiyano sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga po, minsan tinatanong natin, lalo na po sa mga kabataan natin ngayon, yung mga NYI natin, lagi nilang tinatanong, ano po ba yung church? Ano po ba yung worship? Ganyan. Attend nga sila, pero minsan, napagsasabihan natin na, ang tanong ko sa inyo, ano ang pinagkaiba ng pag-attend nyo dito sa church doon sa mga hindi pa uma-attend sa church? Kasi minsan, hindi natin nakikita yung kaibahan ng Christian sa hindi Christian. Kaya po tayo pinapaalalahanan ngayon sa ating pong scripture na sana lagi nating nire-remind po yung ating mga sarili na ang Panginoon ay patuloy tayong inililigtas kung tayo man ay nagawang kasalanan. Ang mga bagay na hindi po natin napagkakasunduan, maaring ito po ay idulog natin sa ating Panginoon at ihingi ng kapatawaran. So dahil po dyan, sa pagpatuloy po natin sa ating scripture, sa chapter 6 naman po, pinapakita doon na ang pagiging anak ng Diyos ay pakikipag-isa kay Kristo.
Sa pakikipag-isa po natin kay Kristo, tayo po ay kabahagi ng isang pamilya ng Diyos. At ang pagiging bahagi ng kapamilya ng Diyos, dapat na tayo po ay nakakakitaan ng mga katangian na ito. Kaso, medyo imposible or parang iba po yung realidad. At ito po yung ating mga dinaranas po sa ating mga buhay. Una-una po, sabi po dun sa 2 Corinthians 6, ito na yung buhay nyo bilang isang Kristiyano. Basahin ko po doon sa 6, sabihin ko na lang po. Kapag daw po isang Kristiyano, sabi po doon, sa lahat ng paraan, sinisikap ipakita ang katapatan. Pag tayo po ay na kay Kristo, ang karakteristik daw po ng isang Kristiyano, sa lahat ng paraan, sinisikap ipakita ang katapatan. Yun po ang sabi. Pangalawa, matyagang nagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at kagipitan bilang isang Kristiyano. Pangatlo po, hinahagupit, binibilanggo, binubugbog kasi yung mga experience po nitong sumulat ng ating scripture ay pinapahirapan bilang isang Kristiyano, literal. Okay, house arrest, minsan pinapahirapan kasi Christian siya. At sila po ay patuloy na, alam niyo yun, yung pakiramdam nila ay sila ay aping-api. Pero sabihin po natin sa panahon natin ngayon, ganun pa rin po yung term na yan. Pinapahirapan pa rin ang mga kapag ikaw ay Kristiyano. Sunod po, kapag ikaw ay Kristiyano, kahit ikaw ay magtrabaho ng labis, mapuyat at maguto, magiging tapat ka pa rin sa Panginoon. Yun daw ang katangian ng isang binago na ni Kristo na Kristiyano. Sunod po, ito, maganda po ito bilang paalala sa atin. Namumuhay ng malinis, may kaalaman, nagtitiis, may kabutihan, at pinapatnubayan ng Espiritu ng ating Panginoon. Okay. And next po, tapat sa pananalita. Pag may sinabi siya na isang salita, gagawin niya talaga. Pinaninindigan niya kasi tapat siya sa Panginoon at sa kanyang mga sinasabi sa kanyang kapwa. So ito po yung mga karakteristik ng isang binago na ng ating Panginoon na Kristiyano. So muli po, pwede niyong picturean para ma-remind po tayong lahat. Kaya lang, ang realidad ng ating panahon ngayon ay ganito. Paano natin mapanghahawakan ang mga ito ng pagiging Kristiyano na binago ng ating Panginoon? Ito yung mga temptation po ng panahon natin ngayon. Pag may atraso, nagkatampuhan, ayoko na, ibablock ko na sa Facebook, hindi ko na lang patatawarin. Nasaan dyan yung matyagang nagtitiis at nagpapatawad? Next po, ang mundo po natin ngayon, ang mga tao, pag tayo po ay binigyan ng paghihirap, hindi na nagtitiis. Ayaw ko na ng ganyan. Ang bigat naman sa pakiramdam. Ayaw ko na ng matyagang gagawin yung mga bagay-bagay. Mandadaya, o kaya ay may gagawin kakaiba. Ayaw, okay naman umasenso sa buhay, pero yung inyo pong pag-asenso sa buhay, nawa ito po ay ayon po sa kaluwalhatian or sa plano ng ating Panginoon. Ang ilan kasi ay may mga prinsipyo sila, pero sila ay parang naapektuhan ng pandaraya sa kaopisina o sa kapwa para lang makauna sa promotion. So minsan ganun po yung mundo natin na ginagalawan ngayon. Ayoko na magtiis sa kahirapan, ayoko na magtiyaga. Ang gagawin ko, sisiraan ko, office politics, hindi ko alam, pero definitely nangyayari siya. Sisiraan ko yung kapwa ko para umangat ako. Wala doon yung pagiging Kristiyano kasi sinisiraan yung kapwa ng daraya. Pangalawa, ito po, sa mga siguro millennials or Gen Z. Sabi doon is, nagtatrabaho ng labis, nagpupuyat bilang isang Kristiyano, pero sabi po ngayon, overwork ako. No work-life balance. Puyat na puyat ako sa aking ginagawa. Ang daming trabaho sa panahon natin ngayon. At ang solusyon doon, magre-resign na lang ako. Ayoko na magtiis, sawang-sawa na ako sa boss ko. 3 buwan pa lamang. Parang walang pagtsatsaga. So, ganun po minsan yung kanilang laging may hindi, gusto ko work-life balance. Maganda naman po may work-life balance. Maganda naman po yung mga bagay na yan. Pero po, bilang isang Kristiyano, bilang pinapaalalahanan po tayo sa Scripture, yung mga karakteristik po na sinabi kanina, minsan mahirap.
panindigan. Tama po? Minsan mahirap siyang ipakita yung pagiging Kristiyano pag ito po yung mga kinakaharap natin. Sunod po na temptation ng mundo na ito, namumuhay ng malinis. Yan. Yung temptation ng mundo ng ngayon, mamuhay tayo ng malinis. Aalisin natin ang korupsyon, aalisin natin ng lahat. Lilinisin natin ang mga sangay ng gobyerno. Totoo po ba? Meron naman siguro, meron. Pero kung ang kalaban ay pananatilihin natin sa mga sangay ng gobyerno, maaring tayo po ay nandoon pa rin sa makamundong mga bagay. May red tape pa din, Bureau of Customs, may lagay, ganyan. So, maaring ito yung mundo, ito yung realidad ng mundo na ating kinakaharap ngayon. Na kung titingnan po natin, napaka-opposite ng sinabi doon sa karakteristik na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 6 bilang isang tapat na Kristiyano. So, minsan, kapag tayo po ay nakikita natin yung mga makamundong lifestyle na ito, makikita natin na nakaka-disappoint, nakakalungkot, nakakaano ba naman itong mga bagay na ito? Ganun po yung response natin bilang mga Kristiyano. Nalulungkot tayo kasi ganito na pala yung mundo ngayon. Napakasama, napakadaming mga pandaraya, napakaraming mga paglulukuhan ang nagaganap. Kung ganun po ang inyong nararamdaman, congratulations dahil kayo po ay ginagamit o binabago ng Panginoon ang ating kaisipan sa mga bagay na hindi tama sa ating pong mga paligid. Kaya we needed to feel sorry minsan sa mga bagay na nakikita natin. Pero wag din po nating kakalimutan yung ating pansariling relasyon sa ating Panginoon. Baka ako naman ay ganito. Sabi nga sa last week na sermon, baka ako naman yung nakasakit. Ako yung nagkaroon ng atraso sa tao na ito. We always need to check ourselves. Panginoon, ako ba ay ganito ang pag-uugali? Nais ko pong baguhin niyo po ang aking buhay at maging kawangis ni Kristo sa aking pag-uugali sa araw-araw. Dahil po dyan, sabi po sa isang commentary, ang atin daw pong repentance, kagaya ng mga taga-Korinto ay a change of heart. Their repentance, ang ating pong pagsisisi ay kinakailangan ng pagbabago ng ating puso. At ito daw po ang sign that the Spirit of God was at work in them, both in short and long-range goals ng ating pong kaligtasan. Kung tayo daw po ay patuloy na nananatili na ganito na ako ito na yung aking ginagawa, wala na. Parang ayoko na magbago, nakasanayan ko na. Mayroon pa rin pong pag-asa ang magsisi at harapin ng ating Panginoon at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Ang sign daw po nito, yun po, magbabago na po ang inyong pananaw, magbabago na po ang inyong pakikitungo sa inyong pong mga kapwa. At ang inyong pong mga goal sa buhay, dahan-dahan po ay naglilid sa magandang plano ng ating Panginoon. Kaya po, kung sakali man tayo ay may nasaktan sa pinakamalalapit nating relasyon, huwag sana nating hahayaan na maging ugat po ito ng samaan ng loob. Ang ugat po ng samaan ng loob, minsan nagiging bitter tayo. May bitterness tayo sa ating mga puso. At ito po yung ginagamit para tayo ay, yun nga, sabi kanina, magkampi-kampihan, hindi magpansinan, magtampu-tampuhan, na pwede pong maging dahilan ng pagkawasak ng plano ng Panginoon sa ating pong fellowship, sa ating simbahan. Paalala po ulit sa Hebreo 12:15. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Huwag daw po nating hayaan na tayo po ay pagmulan ng sama ng loob ng ating kapwa. So ito po ay mensahe hindi lamang sa iba, kundi para din po pala sa ating mga sarili. Na huwag po nating hahayaan na tayo pala ay maging dahilan ng pagkatisod or pagkasama ng loob o sumama ang loob ng ating kapwa. At ito po ay malinaw na kapag tayo po ay may Kristo sa ating buhay, mayroong pagbabago ng puso na makikita rin po sa ating mga pananalita. Ang sinasabi po ng kasulatan na ito po ay kagalakan ni Apostol Pablo na nagsisisi na pala yung Corinthian Church
Yung Corinthian church, naalala nyo po, away sila ng away. Minsan busy sila dahil nga sila, napapabayaan nila yung fellowship. Minsan sila ay nagiging prideful sa kanilang mga na-achieve sa buhay. Kaya yun po yung paalala sa kanila ni Apostol Pablo. Kaya po doon, ang paalala po ng Panginoon, nalulugod ang Diyos sa taong taus-pusong nagsisisi. O nalulugod ang ating Panginoon sa taus-pusong pagsisisi natin. Kung nare-realize po natin yung ating mga kamalian. Ito po ay makikita natin sa verse 8 to 9. So ang Panginoon ay natutuwa po sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Amen po. Ang lahat po ng nagbabalik loob sa Panginoon, tuwang-tuwa ang Panginoon kasi ikaw ay parte ng Kanyang pamilya. You belong to the family of God and ayaw niyang mayroong isang mapapariwara. Kaya naalala niyo po yung kwento ng alibughang anak. Ano yung ginawa ng ama sa kanyang anak? Ito ba ay itinakwil niya? Pinakulong niya ba? Hindi po. Ang ginawa po ng ama ng alibughang anak, anong ginawa? Nagpa-party pa sa pagbabalik ng kanyang anak na naging pasaway o naging rebelde noong sila ay may mga pagtatalo-talo. Ito po ang response ng ating Panginoon, na ang Panginoon ay nagdiriwang, ay sa wakas, bumalik na yung aking anak na nagkamali. Na-realize na niya, nalaman na niya na ito ay hindi ang intensyon o ang plano ng Panginoon sa buhay natin, kundi ang nais ng Panginoon ay maging kabilang tayo, kabahagi ng pamilya ng Diyos sa ating pong fellowship na ito, sa ating congregation, sa ating mga simbahan. Maaring limitado po ang kapatawaran na maibibigay sa atin ng ilang mga tao. Maaring sabihin ng mga ilang tao, ay ayokong patawarin yan dahil sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Ayokong patawarin yan kasi ang laki ng nakuha niyang pera sa akin. May mga ganun tayo na talagang ang sama-sama ng ating loob. Pero tandaan niyo po na ang pagpapatawad ng Panginoon ay hindi nakabase po sa kung ano ang ginawa natin sa Kanya. Kundi ang Panginoon po ay tatanggapin po tayo ng buong buo, ano man ang nakaraan natin, ano man yung hinaharap natin, at ano man yung gagawin natin sa mga susunod na panahon. Handang-handa po tayong tagapin ng ating Panginoon. Mas malalim daw po ang sugat minsan ng mga tao na nakasakit sa atin pag mga malalapit sa atin. Kapamilya. Kasi inaasahan natin na yung mga kapamilya natin, ang kasama natin sa ating mga buhay, at sila yung mas makakaintindi sa atin, pero hindi maiiwasan na sila paminsan yung nagbibigay ng malalim na sugat sa atin. Totoo po ba yun? Kung meron man sa atin, tahimik na lang yung ilan sa tahimik na lang yung ilan. Pero minsan, masakit po kapag ito ay mula sa pinakamalalapit na relasyon natin. Madalas po nadadamay ang ating mga personal na ginagawa, personal na mga lihim, pag nangyari na yung pag-aaway-away. Pero bilang isang Kristiyano, na tayo po sana ang mas nakakaintindi, tayo po ay bukas palad na magbibigay po ng kapatawaran sa mga taong nakasakit po sa atin lahat. Dahil po dito, mas binibigyan po natin ng pagpapahalaga ang mga bagay na kapuri-puri sa Panginoon. Kahit nasabihin natin na ang ginawa ng aking kapwa ay hindi maganda, whatever is pure, kung maayos po yung inyong intensyon, maganda yung inyong intensyon, at ayaw nyo na ng sama ng loob, gusto nyo ng kapayapaan, ito po ay kapuri-puri sa Panginoon. Praise the Lord. Kasi pinili nyo po ang paraan ng ating Panginoon. Kung kayo po ay sobrang ayaw niyong pansinin, umiiwas kayo ng inyong lugar sa paglalakad para lang hindi makasalubong yung mga tao na yun, hindi po yun Panginoon o ang kaliwanagan, ang katotohanan ang nagtagumpay. Kundi ang kaaway po yun. Kaya tandaan po natin na maawain ng Diyos, nagpapatawad. Kaya ang hinakailangan po ay tayo lumapit lamang sa Kanya upang tayo po ay magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Diyos at maging kabahagi muli ng Kanyang pamilya. Pangalawa naman po na paalala sa atin ng Panginoon. Sabi po doon sa verse 10 ng ating pong scripture,
Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Kaya ang pangalawa po, ang kamatayan ang dulot ng makamundong pamumuhay. Kung atin pong titingnan, kailangan po muna nating alamin ang mga bagay na nagdudulot ng pagluwalhati sa ating Diyos na nabasa po natin kanina. Sa ganoong paraan po, malalaman natin yung mga kabaliktaran naman nito. So nakita natin kanina kung ano yung kalugod-lugod sa ating Diyos. Pero kailangan din po nating matutunan kung ano yung kabaliktaran ng mga bagay na yun. Pwede po nating maturingang hindi anak ng Diyos kapag may mga bagay na ginagawa na makamundo pa rin. O yung natitempt pa rin sila sa mga bagay na parang hindi sa Diyos to, parang hindi para kay God to. Parang ito ay tungkol pa rin sa mga bagay ng mga mundo na ito. Kailangan po nating alamin yung mga yon. Yung mga bagay na nagpapa-excite sa atin, ito ba ay tungkol sa Diyos? O yung mga bagay ba na nagpapa-excite sa atin ay sa makamundong bagay? Kailangan po nating alamin yun sa ating mga sarili. Kaya paalala po ito, sabi po sa 1 John 2:15-16. Sabi po doon, huwag na ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya paalala po sa atin lahat na ang mga bagay ba na nagpapa-excite sa atin ay tungkol sa Diyos o pagpapaigi, pagpapalalim ng relasyon natin sa Diyos. Kasi kung hindi po ito nagpapa-excite sa atin at iba yung mga ating na kinakasabikan, baka ito po pa rin ay makamundong bagay. Kabaliktaran lang po, yun lang po yung logic. Kung ito yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo at yung kabaliktaran nito ang iyong hinahangad, gustong-gusto, babala po sa atin yun bilang mga Kristiyano na madalas na, yung regular na pag-attend po natin sa church. Kaya, ito po yung ating hihimay-himayin. Ano ba yung ibig sabihin ni John nung sinulat niya ito? Ano ba yung mga sinasabi niya? Kasi parang medyo kakaiba sa salita natin sa panahon natin ngayon. So, aaralin po natin, ano ba yung pagnanasa sa laman? Unang-una po, number 1. Yun yung aaralan natin. Iwasan na daw po yung pagnanasa sa laman. So, sa kanya pong original na pagkakasulat, sarkos, yung term, na sinabing literal na laman ng katawan. Ito, yung inyo po, kurutin nyo po yung inyong mga sarili, yan daw po yun. So, soft tissue, ito daw po ay bone, minsan ligament, yung loob muscle, yan. Pero, kung ito po yung kanyang pagkakasulat ni Apostol Juan, ito daw po pala ay patungkol din sa spiritual. Spiritual na laman. At pag sinabi pong spiritual na laman, extension human or humankind, nakafocus daw po ito sa makasalanang katauhan natin. So yung pagiging makasalanan, kailangan natin maintindihan, naging makasalanan ako, naging pasaway ako, naging rebelde ako. At ito po yung sinasabi doon na huwag na kayong magkaroon ng pagnanasa sa laman. Huwag nyo nang harangarin na kayo ay magkasala, kayo ay maging marumi sa harap ng Panginoon. Yun po yung sinasabi dito, specifically sa New International Version. Kaya maganda po yung New International Version. Napakalinaw na sinful nature ang ibig sabihin. Yung ating pong pagiging makasalanan na nananatili po bilang mga tao. Yun po ang iiwasan natin. Yung mga bagay na nagdudulot ng pagkakasala. So yung pala ibig niya sabihin, bukod dun sa aktual na laman, aktual na mga kasukasuan. Sunod po, pinag-iingat tayo ng Panginoon ni Apostol Juan sa pagnanasa ng mata. Next po, sa pagnanasa ng mga mata. Naalala niyo po ba yung nangyari sa Hardin ng Eden? At sabi ni Eva, ay, ang ganda nito Nakita niya po yung prutas. Pero sabi, naalala niya, ay, bawal nga pala yan. Pero una pa lang, na-attract na siya. Ang ganda. Maganda sa paningin. Mukhang maganda to Mukhang okay to kakaiba.
Yun agad yung napansin niya. Meron agad pagnanasa. Meron agad, na-attract agad. Di ba? Hindi ko alam, pero ano po ba yung nakaka-attract sa inyong mga mata na sa paningin niyo maganda? Kasi minsan, maganda sa paningin ko, hindi naman pala maganda sa paningin niyo. Pero lahat po tayo ay may ganoong datingan. Ay, ang ganda nito. Yung iba naman, yung sa mga tatay natin, ay, ang ganda ng misis ko. Pero hindi pala, iba pala yung standard na kagandahan sa iba. Pero nakita niyo po yung aking punto dito na iwasan daw po natin yung maganda sa unang paningin. Hindi ko sinabing maghanap tayo ng pangit. Pero ang sinasabi ko po dito is maging maingat daw po tayo doon sa maganda sa unang paningin. Kaya pala minsan, may mga kaibigan ako na sabihin nila, ay, too good to be true. Ano yun? Too good to be true. Parang unang tingin mo, parang hindi, parang may kakaiba dyan. Pero ganun yung nangyari. Naalala niyo po kay Eva sa Hardin ng Eden. Maganda sa paningin. Okay siya. Pero ano yung nangyari? Nagdulot ito ng kanyang pagkakasala. Nagpadala siya sa temptasyon. At siya ay nagkaroon ng kapahamakan. Maging buong sangkatauhan. Dahil doon sa unang attraction niya, na-attract ako, ang ganda sa paningin. Maaring sa mundo na ito, ang pwedeng attraction, ang ganda ng iPhone 19. Meron na bang iPhone 19? Sa unang paningin mo, ay, ang ganda ng features. Ang ganda nito. Yung kotse sa mga tatay, ang ganda nito. Pero yun pala, ang hina ng makina. O, di ba? So, kailangan po nating maging maingat sa mga unang pagnanasa natin. Una, pagnanasa sa laman, iwasan na natin yung mga pagkakasala. Pangalawa, yung unang tingin ay maganda sa paningin, pero may mapandaya pala. Meron palang kakaiba. At panghuli po, pagmamalaki sa buhay. Pride of life. Sabi po dun sa pagmamalaki sa buhay, ang ibig pong sabihin dito, nung isinulat po ito ay pagmamalaki sa mga kayamanan o anumang naitaguyod na kamtan o accomplishment sa buhay. Kaya hindi ko po sinasabi na ang pagiging pagmamalaki ay nakaugat lamang o nakaugnay lamang sa kayamanan, property, pera. Kundi ang pride of life na sinasabi dito, ano ba yung narating ko na sa buhay? Kayabangan din pala yun o pagmamalaki din pala yun. Ang dami kong pinagdaanan, pero ito na ako ngayon. Maging maingat daw po tayo doon. Dahil ito po ay pwedeng gamitin ng kaaway na paraan para tayo ay ma-attract sa mga makumundong bagay at tumalikod sa ating relasyon sa Panginoon. Kumbaga, mas gusto ko na to eh. Kontento na ako kung ano yung narating ko. Gusto ko na to eh kasi nakasanayan ko na. Gusto ko na to kasi ang ganda sa paningin. Ang daming naa-attract, ang daming nahuhumaling. Hindi po ganun. Dahil ito po ang mundo na to, maaring temporary, pero ang plano ng Panginoon, ang kanyang naisin para sa atin, ay walang hanggan at napakaganda po na kabaliktaran sa nakikita natin sa mundo natin ngayon. Maaring maganda sa mundo natin ngayon, pero ito pala ay hindi maganda at kapuri-puri sa ating Panginoon. Mahirap po yung ganun. Baka tayo po ay mas inuuna natin yung mga bagay na gusto ng nakararami, pero hindi pala gusto ng Panginoon. Kaya maging maingat po tayo sa mga bagay na ito. Sa ating pong mga natutunan na ito, karamihan po ito ay maaari ding maranasan ng relasyon natin sa loob ng ating pamilya. At sabi ko nga po, madalas, nagkakasilipan, yung mas mga magkakakilala sa loob ng pamilya. Meron pong nagbahagi sa akin ng isang kwento sa kanila pong pamilya. At ang kanila pong pag-aaway-away ay mula po sa pagsasagutan ng maling interpretasyon. Sila po ay nagkaroon ng travel abroad. At sa kanila pong pagta-travel abroad, hindi ko na lang po papangalanan, pero ito po yung kanyang na-share. Sa kanila pong pagta-travel abroad, unang beses na sila ay nagkasama-sama bilang isang pamilya. So imagine niyo po, first world country, UK, Australia, US, yun yung kanilang napuntahan. At napakahirap pong lumusot sa visa application.
Pero nung sila po ay binayayaan ng Panginoon, sila po ay sama-samang nakapunta doon sa lugar na kanilang pinapangarap lahat. At sa kanila pong pagpunta doon, ang saya-saya po nila daw, tapos sila daw po ay shopping ng shopping, punta sa mga lugar na magaganda. Sa kanila pong pagsha-shopping, ganyan, may ilan daw po silang mga hipag, kamag-anak na talagang ano ba yung term na gumastos? Yun, gumastos talaga sila doon sa kanilang pagsha-shopping. Nung sila po ay nagkaroon na ng na-settle na sila doon sa kanilang Airbnb o sa kanilang hotel, sila po ay muli nagkaroon ng mga diskusyonan, pinag-usapan nila yung kanilang mga binili, yung kanilang mga experiences doon. Biglang nagkasagutan yung mga babae na maghipag. At doon sa kanilang pagsasagutan na yun, may mga masasakit na nasabi doon po sa kanilang pagsasabihan na yun. At dahil po doon, ang nakakalungkot doon, sila po ay mga Kristiyano. Sila po ay mga Kristiyano. At doon po sa kanilang pagsasagutan na yun, nasaktan yung isa, nasaktan din yung isa. At napakabigat na yung mga salitang yun ay nagmula sa sa dalawang Kristiyano na yun. Sabi ko sa inyo magandang paningin pag nag-travel abroad, pero yung mga awayan, tsaka yung mga gastos, pag computer na, medyo hindi maganda sa pakiramdam. At higit doon, nagkaaway yung maghipag. Dahil doon sa maghipag na yon, tumagal yung kanilang hindi pagpapansinan. At nung kinuwento sa akin yun, una ko na-realize, sobra yung lungkot. Unang-una, hindi ako nalulungkot dahil sila ay nag-abroad. Nadalas ako, Amerika. Hindi, sila ay nag-abroad. Hindi ako nalulungkot dahil sila ay nag-Amerika, pero ako ay nalulungkot kasi dalawang Kristiyano, dalawang uma-attend ng simbahan, nagkaawayan ng ganun, bukod sa malayong lugar, sa ibang bansa, pero masasakit yung mga nasabi nila sa isa't isa. Nakita niyo po yung sinasabi dito na kalungkutang nagmumula sa Diyos. Nalulungkot ka kasi yung expectation mo na Kristiyano to, sana mga karakter ng Panginoon o salita ng Panginoon o pag-i-encourage sa isa't isa'y naririnig, hindi nangyari. At yun yung nakakalungkot doon. Iba naman po yung ganito, kalungkutan na ganito. Nalulungkot ako, hindi ako na-promote, kasi, kaya lang, kinrab mentality ko yun Parang siniraan ko yun, pero hindi ako umangat sa buhay. Nakakalungkot po ba yung ganon? Hindi, di ba? Kalungkutan yun ng makamundong bagay. Yung kalungkutan na dahil sa pang-iisa sa kapwa o pagiging, basta yung crab mentality natin mga Pilipino minsan lumalabas. Yun po yung hindi magandang nakakalungkot. Nakakalungkot kasi naunahan ko siya or nadaya ko siya. Pero yung nakakalungkot na dahil sa Panginoon, yung Christian to, pero nakakalungkot, bakit nangyari yung mga ganong bagay? Yun po yung mga bagay na kailangan nating pagsumikapan. Yun po yung mga bagay na kailangan nating patuloy na alalayan sa ating pong mga relasyon sa simbahan po na ito, sa ating pong mga kapamilya, na makita po nila na yung buhay natin ay may pagbabago ng puso, pagbabago ng mga pananalita dahil tayo ay binago na ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Good news po, dun po sa nag-share sa akin na sila po ay nagkaaway sa ibang bansa. Sila po ay best friends na ngayon, okay na po sila. Okay na yung kanilang relasyon at hindi na po naulit na nagpunta silang dalawa sa ibang bansa at hindi na rin po sila masyadong gumagastos sa pagsha-shopping nila. Bagkus naging focus na sila sa kanilang discipleship, sa kanilang kapatiran, naging focus sila sa kanilang leadership, sa kanilang mga church at sila po ay patuloy na ginagamit sa mga small group and leadership sa kanilang kanya-kanyang mga simbahan. Nagtagumpay pa rin ang kabutihan ng ating Panginoon. Nagtagumpay pa din ang liwanag sa kadiliman. At hindi hahayaan natin bilang mga mananampalataya na laging nagtatagumpay ang kadiliman, ang pag-aaway-away, ang pagpapangkat-pangkat sa loob ng ating pagiging Kristiyano. Dahil po dyan, sa pangatlo po at panghuli,
Tanggapin ng maluwag ang pagtatama sa atin ng ating Panginoon. Tanggapin daw po natin ng maluwag. Sabi po sa verse 11 to 13, sabi po doon is, dapat malaman ng mga tao, verse 10 to, verses 11 to 13, sabi po doon, tingnan ninyo ang ibinubunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan, nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nanabik kayo sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Kaya nga, ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawan ng kasalanan, kundi upang sa harapan ng Diyos ay makita ninyo na kayo'y nagmamalasakit sa amin. Kaya't ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan. Dahil nga po sa pag-aaway-away, dahil nga po sa pagpapangkat-pangkat, na itama yung mali, napunta sa kabutihan, sa tapat na pamamaraan ang mga tao na nais magkaroon ng pagtatama na mula sa ating Diyos. Hindi nagtagumpay ang kadiliman, totoo po yun, kasi hinayaan natin na tayo ay hindi maging mapagmataas. Hinayaan natin ang Panginoon na tayo ay baguhin sa ating pong mga puso. At hinayaan natin na tayo ay maging mapagkumbaba sa nais ng Panginoon na gawin sa ating puso at sa ating mga buhay. Siguro po, nalagpasan na natin yung pinakamahirap na pagsubok sa buhay. Maaring tayo po ang pinakamatinding pinagdaanan ng ating kabataan. Ngunit tandaan po natin na tayo po ay mas kalulugudan ng ating Panginoon kung tatanggapin po natin ang mga bagay na itinatama niya sa ating mga buhay. Meron pong mga bagay sa, let's say, sa komunistang bansa. Madalas na mga nangyayari sa mga komunistang bansa, pinapatunayan po nila na sila po ay isang matatag na bansa. Sige, sabihin ko na po, China. Dahil po doon sila po ay manggigera at ang naisip po ng kanilang leader is kailangan nating maging source o takbuhan ng mga ibang bansa na malalakas na bansa na pagawaan or source ng armas o kung ano man yung mga bakal, yan. At doon po sa kanilang pagiging paghangad na sila ay maging pinakamatatag na bansa na kuhana ng iba't ibang mga materyales, specifically sa bakal, mga panggamit sa mga pundasyon, ganyan. Alam niyo po, ang inisip ng kanilang leader ay tunawin ang lahat ng metal na mayroon sa bawat bahay sa kanilang mga tahanan. At yung metal na yon o yung steel na yon kasama yung mga kutsara at tinidor. So lahat, basta nakita nila na parang pwede itong tunawin at gagamitin itong lahat kinuha sa kanila at ang hindi magbibigay sa kanila ng mga bagay na ganito at hindi makipag-cooperate para maging matatag na bansa ang ating bansa na ito, mapapahamak, firing squad, papahirapan, at hindi ko alam kung anong gagawin, basta ito torture, ganon. Lahat kailangan makikooperate. Pag hindi lahat nakikooperate, mapapahamak ka, mapapatay ka. Maraming mga pamilya ang hindi sang-ayon, maraming pamilya ang nasaktan, maraming pamilya ang naghirap dahil isinuko nila lahat yung kailangan tunawin ng mga tanso or kung ano man yung kailangan tunawin. At dahil po dito, na-develop yung galit sa mga mamamayan nila. Pero wala silang magawa dahil sabi ng kanilang leader. Ang kailangan nilang gawin sa mga komunistang bansa, mahalin yung kanilang leader. Yumuko, literal, ganyan, pag dumadaan yung kanilang leader. At idikit ang mukha ng mga leader sa mga eskwelahan, sa lahat ng establishment para ipaalala yung kanilang pagmamahal sa mga leader na to na pinapahirapan sila. Pag di ka sumunod, patay ka. Pag di ka sumunod, papahirapan ka. Ganito yung klase ng pagmamahal na binibigay o pinapakita ng kanilang leader. At dahil po doon,
Noong una, naging maunlad yung bansa. Aba, naging kuhanan na ng mga Russia, iba't ibang bansa ng mga bakal para naging matatag ang ekonomiya. Pero nung naubusan na ng pagkukunan ng source na yon, nagalit yung leader dahil nga wala na, bumabagsak yung ekonomiya. Hindi pwede. Kailangan ipakita pa rin natin na okay tayo. Kailangan pilitin natin. Kailangan ipakita natin na tayo ang best. Kailangan ipakita natin na tayo ang nangunguna. Dahil po doon, na-develop yung galit sa isa't isa. Na-develop yung bitterness. Hindi lamang doon sa leader, kundi doon po sa mga relasyon na meron sa community. Kasi tandaan niyo po, nagsisimula po yan ng pag-aaway-away. Dahil po doon, sa pagpupumilit ng kanilang si Mao Zedong or kung sino man yun, dahil po doon, nabahiran ng pag-aalitan. Masungit ang mga tao, mga suplado yung ilan sa kanila dahil kailangan nilang patunayan kanilang mga sarili. Ang paalala po sa atin dito is mas pahalagahan po natin yung ating relasyon sa isa't isa. Kahit na anong hirap na ating pinagdaraanan, tayo ay magsisiksikan, tayo ay magmamahalan, tayo ay mag-iintindihan ano man yung ating pinagdadaanan. Kung ano man yung goal natin, nawa ang goal po natin ay maging tapat na mananampalataya kahit mahirap ang ating pinagdadaanan. Maganda na mayroon ding pag-angat sa buhay. Hindi ko po sinasabi na masama ang pag-angat sa buhay. Pero ito po sana ay maging paraan para tayo ay maging isa sa ating hangarin na maging tapat na mananampalataya ng ating Panginoon. So before we seek forgiveness po, we must be aware that tayo ay pinatawad muna ng ating Panginoon sa anumang mga pagkakamali na nagawa po natin sa ating mga buhay. Ang pinakamahalaga pong prinsipyo na maaari nating panghawakan bilang isang Kristiyano ay ito po. Sabi po doon sa isa pong sinabi, obeying Jesus means all sins are already excluded. Wala nang appeal ang kasalanan, wala nang appeal ang makamundong bagay, wala nang dating ang mga bagay na nagdudulot ng pagkakalayo ko sa aking Panginoon. A sinful life is not a characteristic of a child of God. One should avoid sinning or that will lead to the practice of sin simultaneously o tuloy-tuloy na mapapractice ang kasalanan pag ganon. Obeying Jesus, ang ating pong goal bilang isang Kristiyano. Magiging tapat sa Kanya ang ating panghahawakan sa ating mga buhay. Kahit na anong pinagdadaanan natin sa buhay, hindi po sana tayo nadadala na ng mga bagay na temporary. Naalala niyo po, the pride of life, ano yun? Pagnanasa sa laman, pagnanasa sa mata, at yung mga bagay na ito ay handang-handa na po nating iwasan, layuan sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya napakasaya po na ang buhay po natin ay nakafocus na ngayon sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At dito po ako patuloy na magtatapos po na kung mayroon po tayong mga bagay na hindi pa natin na ilalapit sa ating Panginoon, patuloy na bagay na inuulit-ulit, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, I'd like you to ask na tayo pong lahat ay manalangin at humingi ng ating kapatawaran sa ating Panginoon. Magdulot po sa atin ng pusong nagsisisi sa mga bagay na hindi kapuri-puri sa Kanya. Magkaroon po tayo ng, alam niyo po yung puso na bukas para sa pagbabago na ipapamalas po sa atin ng Panginoon. Maaring malakas ang temptasyon ng kalaban. May mga bagay na hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa atin. May mga bagay na parang sinasabi, hindi ka ganyan, ganito ka dapat, di ba dati, ganito ka. May mga temptasyon na madalas malakas pa rin na pinapaalala sa atin ng kalaban. We have ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. He is our guide. Siya po ang ating kasama, kaibigan, sa panahon na tayo ay mag-isa. Kaya hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. At maging paalala po sa atin na ito pong ating pagiging
buhay Kristiyano ay magiging posible lamang sa ating pong pagtalikod sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ang ating pong kapatawaran sa ating pong mga kasalanan ay mangyayari lamang kung tayo po ay mananatili po sa presensya ng ating Panginoon. Let us pray po. Aming Diyos, aming Ama, salamat po dahil po sa katotohanan ng inyo pong mga salita sa amin sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, dahil sa patuloy niyo pong pagbabago, paglilinis ng aming pong mga puso. Nare-realize po namin, Panginoon, that hindi po namin kaya na maabot minsan ang inyong standard, ang kabanalan, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na panindigan sa aming pong mga puso, sa aming pong mga buhay, na kayo po ang Diyos na nagpapatawad, ang Diyos na naglilinis po sa aming mga puso, sa aming pong mga intensyon, sa aming pong mga motibo. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami sa gabay ng inyong banal na Espiritu, Lord, na kami po ay patuloy na mapunta sa mga bagay na kapuri-puri sa inyo. Bagamat, Panginoon, malakas ang temptasyon ng mundo na ito, madali kami minsan matangay sa aming mga paningin, sa aming pong mga kagustuhan, sa aming pong mga buhay. Nawa ay patuloy niyo kaming baguhin ayon po sa inyong pagka-Diyos, sa inyong pong wangis. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi po kami nag-iisa. Kasama po namin ang aming pong mga kaibigan, ang aming pong mga kapatiran dito po sa church na ito. Natutulungan kami na magkaroon ng pagbabago ng aming mga puso, pagbabago po ng aming mga plano sa aming pong mga buhay. Nang sa gayon, kami po ay manatiling tapat sa inyo hanggang sa inyong muling pagbabalik. Salamat, Panginoon, dahil po ang puso po namin minsan natatangay ng mundo na ito, pero naibabalik po ito sa kontentuhan. Nababalik po ito sa kapayapaan na kayo po ang magtatagumpay sa aming pong mga buhay, maging sa aming pong mga pamilya. Dinadalangin namin, Panginoon, ang espiritu o masamang espiritu ng pagkakampi-kampihan, ang espiritu, Panginoon, ng pag-aaway-away. Alam namin, Panginoon, na wala pong lugar ito sa tahanan ng aming Diyos. At alam namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming binibigyan ng kagalakan. Binibigyan kami, Panginoon, ng pusong dalisay, pusong tapat, na may iisang hangarin na magtagumpay bilang isang Kristiyano. Nawa ito po ang maging hangarin po namin sa aming mga buhay. Ang maging ayon po sa kalooban nyo, sa aming pong buhay, pamilya, at sa aming pong mga sarili. Kung saan, Panginoon, malakas ang temptasyon, dinadalangin po namin ito. Nais po namin itong harapin at idulog sa inyo. Alisin niyo po, Panginoon, yung aming pong mga paghahangad sa mga bagay na maaaring magdulot ng kasalanan sa amin. Dinadalangin namin, Panginoon, na ito ay patuloy naming tanggihan at hindi na po magkaroon ng dating sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Sa gabay ng banal na Espiritu, magiging tapat po kami. Magiging isang bagong nilalang kami na umaasa, naghihintay ng inyong pong magandang plano para po sa amin pong mga buhay. Salamat po sa katotohanan ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Kayo po nawa ang maitaas po sa aming mga buhay ng may malinis at busilak na kalooban. Nataas ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To sum it all, tayo dapat ay laging merong maayos na relasyon sa ating Diyos. Nalulugod ang ating Diyos sa mga taong may pusong nagmamahal at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagdadala ng ating mga handog at ikapo ngayong umaga. Kakalapit na po tayo sa ating harapan.
salamat din sa mga handog na bulaklak ngayong umaga ni Sister Gigi Chika at ni Baby Alonso Ketwa. Atin pong ibalik ang ating papuri sa Diyos. Ama naming banal, sa umaga pong ito, naririto po ang aming mga handog. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pinagmula ng mga handog na ito. Ang mga biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga handog na ito na maging kalugod-lugod at magagamit, Panginoon, sa ikakalaganap ng iyong salita, Panginoon. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagagalak dahil may kasama po tayong mga ilang panauhin ngayong umaga. Kasama po natin ngayong umaga si Glessy Albon. Pwede bang hilingin natin si Glessy na tumayo? Siya po ay dati nang umatan dito nung maliit pa siya. Salamat. Siya po ay kaibigan ni SP. Welcome sa ating pananambahan ngayong umaga. Kasama din natin ngayong umaga si Glyza Escosura, kasama ang kanyang mga anak. So salamat din, mga kapitbahay naman ito ni Nakameli. Salamat po sa inyo pong pakikiisa sa aming gawain. Ang bawat isa po ay pagpalain ng Diyos sa umagang ito. Para po sa ilan nating mga paalala, tayo po ay tunghayan po natin ang ating bulletin at makikita po natin dyan yung ating mga weekly schedule. Ang atin pong oras ng pananambahan tuwing araw ng linggo ay sa ganap na 9:00 ng umaga. Ang ating prayer meeting o midweek service tuwing Wednesday. Sa atin pong mga nagnanais po na maging kabahagi ng gawain ito, kayo po ay inanyayahan tuwing Wednesday ng 7:30 p.m. Meron din po itong mapapakinggan po natin o mapapanood natin yung live screening. Ang live po nito sa atin pong YouTube. Ang ating praise and worship media team ay patuloy po ang kanilang pagpapractice tuwing Saturday. Makipag-ugnayan po kayo kung nagnanais kayo pong maglingkod sa pamamagitan ng pag-awit. Ang ating pong prayer breakfast ay tuwing first Saturday of the month at ito po ay alas 6 ng umaga. Ang ating pong affinity groups ay patuloy po itong nangyayari tuwing Thursday. Ito po ay online at meron pong Friday dito po sa church tuwing Friday ng gabi. Pastoral care and counseling, nandyan po ang mga numbers, CP numbers ng ating mga pastor at kayo po ay pwede pong tumawag sa kanila upang kayo po ay kung nanais niyo po na maipanalangin at magkaroon ng mga ilang paglapit po sa kanila upang mai-share sa kanila yung inyo pong mga kabigatan. Ngayon po ay nais ko pong ipaalala muli ang atin pong bayanihan para sa ating sasakyan. As of June po ay meron na tayong 103,634 at 50 centavos. Kayo po ay inaanyayahan pang maging kabahagi ng gawain ito. Kung nais nyo po na magbigay, pwede nyo po idiretso ito sa ating treasurer na si Miko Serapion.
Mamayang gabi na po ay ang ating zone revival ng ating district. Dito po sa Zone 4 Revival at ang ating pong tagapagsalita ay ang ating pong DS, si DS Ryan Cardinal. Inaanyayahan po kayo kung makakabalik po kayo mamayang gabi at anong oras ba ito? 7 o'clock. Pwede po, naanyayahan po ang lahat na kung makakabalik po kayo mamayang hapon. Ang ating pong mga kabataan ay nagre-ready na sa atin pong nalalapit na district NYI camp. Sana all. So, kung meron po na gustong mag-join dito ay makipag-coordinate po kayo sa kay Pastora Erica at sa kay Sian para po sa ating camp na ito. Ito po ay mangyayari ngayong July 25 to 27. Sa darating pong linggo din ay ang atin pong Nazarene Higher Education Sunday. Ito po, magiging tagapagsalita po natin dito ay si Reverend Eddie Morales, ang ating pong Philippine Coordinator at ang pastor po ng Grace Church of the Nazarene. Tayo po din ay lilikom ng offering para po sa Sunday na ito. At ito po ay atin pong isi-share sa atin pong seminary at sa atin pong Bible School dito po sa Luzon. So maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pag-support sa mga gawaing ito. Meron pa pong pahabol na mga announcement. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y nabibless ngayong umaga na ito? Malakas na amen! Amen! Praise the Lord. Maganda yung masigla po tayo. But this time, I'm going to promote po sa inyo ang aming isang nabuo na Work and Witness Team, Bayanihan Work and Witness Team. Ito po ay gaganapin sa August 19 to 23. Ito po ay isang extra mile ng ating zone na dadako po, pupunta po ng Masbate. Ito po ay binubuo ng ating local churches. Sa ngayon po, ang Bethany at ang AFCN po ang bubuo ng ating Work and Witness Team. At ito po ay isang First Church of the Nazarene in Masbate. Po ang volunteer po na worker doon, kung naalala nyo po yung OFW na umuwi po dito, na pinag-pray po natin, na nagsisimba po siya dito bago siya pumunta ng Masbate, siya po ang ating volunteer worker po doon at nagtayo po doon ng Church of the Nazarene first sa Masbate. At because of that, dahil po we want to have an extra mile po para sa kanila, tayo po ay bubuo ng isang tutulong po sa kanila. Meron po bang picture? Sa church po nila ay isang yero lang po yan. Isang yero lang po yan. At ang poste na kahoy lang nakapaligid sa kanya. At this time, nandoon po, nag-DBBS po doon ng Bethany Church. At nandoon po, sa ngayon po ay may mga community na po nagpupunta doon sa church na yon. But because of that, nabuo po ang team, tatayo po, tutulong po doon at tatayo po, buuin po ang church na yon. Sa pamamagitan lang po ng flooring, walling at door doon. Dahil po ang area na po yan ay binabaha hanggang dito daw po sa dibdib. So, they are asking, the Bicol District is our partner dito po sa iglesia nito. They under po siya ng Bicol District. Dito po ay sasama po sila. And we are almost 20 volunteers na nagagaling po sa ating local church. At I'm asking you to help us support. At the same time, ipag-pray ang mga volunteers sa health po, sa traveling safety. From here to Masbate, magta-travel po ng 17 hours. So, magsasakay pa po ng ferry, papunta po doon sa island ng Masbate. So, because of this
heart na binubuo ng at mga volunteer na gusto pong tumulong. Ito po, wala po silang sacrifice po ang ginawa nila. They have their own work. They have put the sacrifice for this ministry na buuin po ng ating mga local churches. And we are part of this Church of the Nazarene in Masbate. And we will keep you updated po sa team na ito. At sana po you help us, if you're being part of this work and witness team, your help is a big help po sa team na ito, Bayanihan Work and Witness Team in Masbate. Kaya purihin po ang Panginoon sa gawain natin bilang isang iglesia. Niling ko si Pastor Erica para sa ating benediction. Tayo pong lahat ay tumayo. At maaari niyo po bang sabihin sa inyong katabi, Shalom. Ayan, Shalom. Means peace. Okay, sige, tanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating serbisyo. Punta na po tayo sa kanya-kanyang pwesto para sa ating Sunday School. Magandang umaga po sa ating lahat.